Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto, 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Walang naging problema ang isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales na nagtungo sa West Philippine Sea noong Sabado. Sa kabila ng pagsisimula ng pagpapatupad ng China ng kanilang arrest policy laban sa sino man daw pong dayuhan na magtatampisaw sa kanilang inaangking karagatan. Ayon kay Leonardo Quaresma, Pangulo ng New Masinloc Fishermen Association, nangisda ang kanilang mga miyembro sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at umuwi na walang naging problema. Walang huli? May huli to pero wala naman ng huli sa kanila. Okay. Kahit na may visa na ang arrest policy ng China mula noong Sabado. Ano kayang nahuli, no? Hindi sila hinuli. Pero sila may nahuling mga isda. Patuloy naman po ang Philippine Air Force at ang Philippine Coast Guard sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea upang bantayan ang territorial waters ng bansa. Inimok po ng Coast Guard ng Pilipinas ang mga mangingisda na ituloy lamang ang kanilang pangingisda sa lugar sa kabila ng banta ng China na aarestuhin at ikukulong ang mga foreign trespassers. Yun ang tawag nila eh. Trespassers. Foreign trespassers. Paano ka magiging trespasser sa sarili mong teritoryo? Kaya nga. Doon po sa pinag-aagawang karagatan sa loob ng 60 araw na itinuturing po na drastic escalation ng tensyon sa naturang lugar. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? It's a holiday! Yes. Kayo ba Idil Adha? Idil Adha, ha? Kumusta ang ating mga kababayang Muslim? Ano bang ginagawa nila kumbatsero pag ganitong Idil Adha? Para siyang parang kapistahan din kasi ito kumbatsero. So may kainan yan. Oo. Mamaya nga eh. Mother, sino bang reporter natin ng blooming ka ngayon, mother. Siguro ang laki na ng koleksyon, no? Ano? Hindi nga. Oy. Alam mo na kung ano magpapasaya kay mother. Talaga.
Parang koleksyon ng pinanonood natin na Warrior. Panay tuloy yung gano'n, no? Yung mga kababayan nating Muslim mother ay ikutan natin, at kumustahin natin sila ngayong paggunita, ating celebrate ng Idil Adha. Parang ito yung tinatawag nilang Feast of Sacrifice. Feast of Sacrifice. Hindi ba naalala mo si Abraham? Si Abraham ay inihanda niyang isakripisyo ang kanyang anak na si Esau. Nalito, hindi niya anak yun. Apo niya yun. Si Isaac. Ayan, si Isaac. Ayan. At ang gagawin niya, papatayin niya. Kasi yun yun daw ang kanyang handog, yung kanyang kaisa-isang anak. Alam niya naman si Abraham, bukod sa may edad na, yung kanyang asawang si Sarah baog pa. Kaya nung binigay sa kanya yung anak, sinabihan siya na magiging ama ka ng maraming mga bansa. Tapos yung kanyang anak, kaisa-isang anak, kailangan niyang ihandog para patain. Parang ganun yun no? Sinusubok lang yung kanyang pananampalataya. Kaya nung itatarak na niya yung punyal, bigla na siyang pinigil. At nakita na ng dakilang lumikha yung kanyang katapatan. At doon nagsimula na ang lahat. Si Esau naman ay apo niya. Sino ang kapatid ni Esau? Si Jacob. Ayan. Si Balbon. Humanda ka, Balbon! At nagkasunod-sunod na. At noon na nga nangyari ang at tayo na yung nasa gawing dulo na. Nasa duluhan na tayo. Sa dulo na. Speaking of ama, belated Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Ng mga tatay diyan. Paano ba kayo nag-celebrate yung iba sa bahay lang. Nakapagluto-luto diyan. Iba kasi yun ibang banding din yun kumbatsero lalo na kung sa pagkakataong yun ay hindi naman si tatay ang nagluto. Tama. For a change. Pero ngayong araw na to, balik na ulit. Mother's Day na ulit. Ganon nga rin ho ba sa inyong mga tahanan? Pero matindi rin talaga yung masarap din talaga na ang isang tatay, yung bang ikaw ba kumbatsero natutong magluto? Oo, kumbatsero magandang kahit na konti meron kang ma-master na ulam na lutuin na kayang-kaya mong gawin at masarap pag ikaw ang nagluto. Diba? Hindi mo na itatanong. Sige nga, ayusin mo muna yung kwelyo mo na yan. Hindi mo na itatanong, kumbatsero. Kapapanood din natin sa ating mga nanay sa kanilang ginagawa. Kaya natuto rin tayo magluto. Ayun. Hindi itlog yan hindi itlog. Ba't mo alam? Pritong itlog lang pala. Inayos pa yung kwelyo. Naalala ko tuloy pagka nagpiprito ng itlog si nanay nag-uunahan pa kami nila Kuya Eric na may matitira doon sa pinagbatihan ba ng itlog. May matitirang mga isang kutsarita doon mag-aagawan pa kami para pagka naluto na yung scrambled egg, mag-uuna kami para doon sa natitira. May kapiraso ka maihahagi sa kawali na gano'n. Napakaliit na bagay pero nakapagpapasaya. Nakakain na po ba kayo ng sinangkutsang sinigang? Sinigang, kumbatsero? Sinigang, Hindi yung pamamaraan na ilalagay mo na yung karne, pakukuluan mo na, lalagay mo. Nandun na lahat. Mas masarap yung isasangkutsa mo muna yung sahog, yung pinakasahog mo. Tama, kumbatsero. Sasangkutsa mo yung magsasangkutsa ka sa madaling salita ng bawang, sibuyas, konting patis. Tapos ilalagay mo na dun yung karne mo. Yung pork. Yung pork. Sinigang, pork, sinigang kasi. Niyayakap nung karne yung katas nung sarili niya saka yung patis saka yung bawang at sibuyas nanunuot yun. Nakakagutom tuloy. Ayun, tapos pagka naramdaman mong medyo malambot tuloy biglang sikmura ko. Hindi ba? Para nalalasahan ko na yung pork sinigang. Hindi ba?
Yung iba kong batsero, doon pa lang sa pagsisiniga, sa pagsasangkot siya, inilalagay na yung sili. Ganun. Inilalagay na yung sili. Kaya mga technique yan sa pagluluto. Tapos, pagka nakita mong medyo malambot na yung karne, lagyan mo na ng tubig. Ayan. Saka mo ilagay yung pang-asim mo. Saka mo ilagay yung gulay. Saka yung gulay. Panghuli na yung gulay. Sarap. Para hindi nalalasog ng gusto. Huli mo yung gulay. Nako. Ay, nako. Mukha yan ang masarap iluto ngayon. Wala nang pasok eh. Parang hindi kayo mag-aapura. Hindi kayo kailangan gumising ng mga aga. Pero kapag ganitong alas 6:14 na ang oras, dapat nakabangon na kayo. Yan. Nakagising na kayo at mahirap naman talagang sinasanay natin ang ating katawan na tinatanghali sa higaan. Di ba? Kahit na walang pasok, kailangan lagi pa rin maaga dahil yan ang senyales ng kasipagan. Yun mismo, ang pagiging maagang gumising. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Pag maaga kayong gumising, unang-una nyo kagad maririnig ng mga good news. Yung bababa ang singil sa kuryente. Ayan, Ang laki ng ibababa. Mamaya nga, mother, kausapin natin itong may-ari ng Meralco. Total, nag-champion naman sila sa PBA. Bukod sa sila yung nag-champion sa PBA, hindi kaya yun ang dahil sa nag-champion sila. Baka bonus. Dapat kasi tataas eh. Yun ang in-announce na yan eh. In-announce na yan, dapat itataas. Biglang ibinaba at hindi lang binawi yung kung magkano itataas. Kundi big time. Mahigit doble. Kung batsero ang ibababa. 1.96 ba? Halos 2 piso per kilowatt hour ang ibababa sa kuryente. Kaya't parang bababa. Nasa 9 pesos na lang ang per kilowatt hour ng Meralco. Ibang klase. Inggit na naman yung mga nasa probinsya, kumbatsero. Ayan magiging 9.45. Inggit, tama ka, kumbatsero. Inggit ang mga nasa probinsya na ang singil ang per kilowatt na nila umaabot ng 22. Grabe. Mario yung mga nasa kooperatiba, kaya hindi naman katakataka na marami po sa probinsya ang nagsasabing, pwede ba maging parte na kami ng Meralco? Ayan, di kahit ba? na Manila Electric Company ang pangalan yan. Lalo na yung mga taga nasa Mindoro, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Hindi na natin nababalitaan ngayon. Mukhang nagkakuryente na sila mula doon sa mga unang mga nakaraang sila ay laging brownout, laging namumuhay sa dilim. Pero napakamahal daw, kumbatsero, ng kanilang bayarin. Para kang binigyan ka ng no choice. At pati you're given no choice. At pati yung mga pribilehiyong ibinibigay, halimbawa sa mga senior citizen, sa mga PWDs, sa kanila nakapangalan yung metro. Yung metro. Wala nun. Wala doon. Wala daw doon ganun. Pag nagreklamo ka, puputulan. Ano gusto mo? May kuryente ka o magrereklamo ka? Yan. Yan ang problema, Talaga, no choice eh. Sa mga probinsya, dapat yan ho ang unang ay atupagi na ng Department of Energy. Itong problema natin talaga. Pag may kuryente, pagkamahal-mahal. Pagka naman walang kuryente, iyak tayo. Iyak tayong lahat. Iyak tayo. Bakit pa nangyayari yung walang kuryente? Dahil nga sa kabiguan na makapagpatayo ng mga bagong planta ng kuryente. And sa laki ng nilulundag ng bilang ng mga tao sa Pilipinas, yung populasyon, doon pa lang yung pagdami ng tao tapos pagdami ng industriya, matik na yun Alam na nila dahil kwentada na dapat yan kung gaano ang magiging power requirement kada taon. Yan ang dapat na pinaghahandaan. Ewan ko lang kung bakit sinasadya kaya yan para maging manatiling mahal ang kuryente natin para iilan lang ang kumikita at yumayaman. Nanang ko po. Ay, nako. Ang mga kumpatsero ng bayan, Jerry Dos. Pero ang Senado at Kamara daw po ay malapit ng magkasundo. Aba, bakit kayo nagkasundo? Malapit pa lang daw. Ganun ba? Malapit pa lang? Malapit pa lang. Ibig sabihin, papunta na. Ayun ang maganda. Sa pagkakasundo. Yan ang mainam. Hindi yung nagbabangayan, nagsisiraan,
patot sa dahan. Ay, naku, walang mangyayari dun eh. Paano tayong uusad yan? Paano tayo makakagawa ng mga batas na kailangan nating mga batas? Bagamat tayo ay punong-puno na ng batas. Ay, nako. Oras po natin. Achi, Mr. Jalomtang, Lakyam Chapwehun. 6:18 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, June 17, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Meralco, may bawas singil sa halip na taas singil ngayong buwan. The VINS system o robot na ginamit ng Makati Medical Center sa liver surgery naging matagumpay. Senado at Kamara malapit na raw pong magkasundo sa pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Na-rescue na 21 Filipino seafarer sa Red Sea, balik Pilipinas ngayon. Pekeng traffic enforcer, arestado sa Malate, Maynila. 4 na bahay, motorsiklo, inararo ng trailer truck, 3 patay sa Bataan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa magandang balita muna tayo. Good news. Sa halip na taas singil, inanunsyo po ng Meralco ang malaking pagbabawas sa singil sa kuryente ngayong buwan na halos 2 piso per kilowatt hour sa kabila ng naunang anunsyo na ito'y tataas. Ito raw po ay kasunod ng utos ng Energy Regulatory Commission na i-stagger o utay-utayin sa loob ng 4 na buwan ng koleksyon sa generation cost mula sa wholesale electricity spot market. Dahil dito magkakaroon ng 1.96 kilowatt hour na bawas singil. Ngayong Hunyo, imbes na 0.64 na dapat ay taas singil. Ito ay nangangahulugan na mula sa 11 pesos per kilowatt hour, nung nakaraang buwan ay magiging 9 pesos na lang. Ito nga, 9.45 na lang. Kada kilowatt hour ang magiging presyo ng kuryente dito po sa Metro Manila o sa mga sineserbisyuhan ng Meralco. Para sa isang residential customer, hindi, wag na nating kwentahin yan. Basta't yun na yun. Depende yan sa konsumo ninyo. Pagka mas malaki konsumo mo, halimbawa, yung binabanggit na, yung napapanood nyo po na yan, kung 800 kilowatt hours ang konsumo nyo, 1063 ang presyo nun, 10 pesos 60 centavos per kilowatt hour. Kung 400 kilowatt hour, ang konsumo ninyo ay 10 pesos. 10.07. Ayun, 10.07. At kung 200 lang, 9.45 lang. Kaya pag mas maliit ang konsumo, mas maliit ang babayaran mo. Ayun. Kaya bakit ka mangungupahan pa? Kung kaya mo namang manguryente na. Nagkaganon. Magandang umaga sa iyo, Secretary Jerry Acosar ng Department of Human Settlement. 6:27 ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Matagumpay na naisagawa ang 2 kauna-unahang robot-assisted liver surgeries sa Makati Medical Center. Ang Z-Robot hepatectomy o hepatectomy sa loob lang ng isang araw.
Magaling tong robot na to Ito ay sa pamamagitan po ng Da Vinci 11 surgical Da Vinci, system na unang inilunsad ng Makati Medical Center noong April 16 ngayong taon. Ay, itama nyo ako dito Tina, kung ito ba Z o 11. Kasi kwento may natanggal na dito sa broadcast na ganito dahil tinawag nilang dumating na sa India ang presidente ng China, si President 11. Z pala yun. Oo, nasuspend yun ano ba to? 11 o C? Itong robot na to, wag niyo akong ililik. Mamaya, balikan niyo ako dito Ito ay sa pamamagitan ng Da Vinci 11 surgical system na unang inilunsad ng Makati Medical Center noong April 16 ngayong taon. Bakit naman magiging 11 yan kung wala pa tayong narinig na 10? Tama ka din. Kaya actually, kayo nagsasalawahan ako dito. At sana narinig muna natin si 10, si Da Vinci 10, tama. Bago nagkaroon ng Da Vinci 11. Kaya naman nag-aalala kung tawagin si ito. Si Da Vinci nga ito Hindi naman Chinese Ano yun? Si Leonardo da Vinci? Ano ba yun? Italian? Oo, Italiano. Layunin ng naturang makabagong teknolohiya ng pag-oopera ng atay na gawing maliit lang yung hiwa. Mabawasan ang banta ng impeksyon at mapabilis ang paggaling ng sugat at ng pasyente. Bukod dito, para mabawasan din ang sakit na mararamdaman ng pasyente kapag siya naoperahan at magkaroon ito ng option na kung saan paano siya ooperahan. Ayon sa Makati Medical... Atay yan, sa atay. Sa atay, kumbachero. Delikado yun. Dati na, meron sa lungs. Ginagawa na yan dito sa Lung Center of the Philippines. Robotic din, kumbachero. Ito sa naman, Makati Medical Center, liver. Ayun. Wala pa kasi tayong National Liver Medical Center, National Liver Institute, no? Wala pa. No? Ayon sa Makati Med, ang nasabing sistema ng pag-oopera ay kaya ring maisagawa sa larangan ng urology, cardiovascular, thoracic, at general surgery, at iba pa. Ayan. Basta magaling ang nagawa niyan. 6:30 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo. Malapit na raw magkasundo ang Kamara at Senado para sa pagpasa sa panukalang amyenda sa Rice Tarification Law. Kasunod ito ng unang opisyal na pag-uusap ng Bicolanong si Senate President Chis Escudero at ng waray na si House Speaker Martin Romualdez. Naniniwala si Romualdez na matatapos at magkakaroon na ng magandang resolusyon ang dalawang kapulungan para sa RTL amendments. Ayon sa House Speaker, layunin ng amyendang makapagbenta ang NFA ng abot kayang bigas, magpatuloy ang suporta sa mga lokal na magsasaka at maprotektahan ang mga consumers. Alas 6:31 ng umaga, mayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Inaasahang darating ngayon sa bansa ang 21 Pilipinong marino mula sa MV Tutor na inatake ng mga rebelding Houthi sa Red Sea. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, nakarating na sa Port of Manama sa Bahrain bandang alas 5 ng hapon nitong Sabado ang mga Pilipinong marino lulan ng United States Navy ship at bumiyahe pa uwi ng bansa nitong gabi ng Linggo. Dumaan ang mga nareskong Pinoy sa stress debriefing at medical check-up bago ang kanilang pagbabalik sa bansa. Una rito ay inatasan ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na tiyaking ligtas na makababalik ang mga ito sa Pilipinas. Arestado ang isang lalaki matapos magpanggap bilang isang traffic enforcer. Diyan sa Malati, Maynila, huli sa akto ang suspect na si Mark. Si Mark? Peke pala ito. Pambira ka, Mark. Ay, sus, Mario Josep. Si Mark Arquero. Oo nga, ito yun. Ito, siya mismo. Habang naninita, huli sa akto, habang naninita ito ng mga motorista sa kahabaan ng Quirino Avenue. Nakasuot pang suspect ng uniforme ng Manila Traffic and Parking Bureau at may hawak na walkie-talkie. Ayun, Talagang... parang si Eddie Wow.
Laging may hawak na radyo. Ayan, panggulat yun eh. Siyempre. Panggulat, may radyong ganyan. Pambigla. O kaya nakasukbit sa bewang yung radyo. Parang baril yung hawak. Parang baril. Habang nagmamando ng traffic at nanghuhuli ng mga motorista. Yung kayang nagtataka lang ako dito sa ilang mga enforcers natin dito yung bang diretso kumbatsero. Halimbawa, yung Espanya, diretso. Tapos mapunta ka sa inner lane na may na pwedeng kumaliwa. Halimbawa, may kalyeng ganun pwedeng kumaliwa. Pag hindi ka kumaliwa at nasa inner lane ka, huhulihin ka. Ganon? Oo, meron yan. Yung sa kanto ng... Napakasungit naman, sa Forbes. Sa Forbes, yan, sa Forbes. Huhulihin ka ron. Samantalang ang tunay na pagkakagawa ng kalsadang yun, diretso yun eh. Diretso yun, So dapat, kapag didiretso ka, kahit nasa inner lane ka, basta pag diniretso mo wala kang mababangga, diretso yun. Wala kang kasalanan doon. Dito naman sa Forbes naman, doon din, Forbes. Kapag galing ka naman ng Quirino, dito sa may nagtahan, pag papunta ka ng gawin ng Espanya, pag nasa right lane ka at hindi ka kumanan doon sa isang kanto ron, huhulihin ka rin. Nakikita ko yung mga nanguhuli doon. Dalawa lagi na... Totoo kayang enforcer yung mga yon? Baka, kanyan kumbatsero, baka scam yun. Ay, yun na nga. Scam yung ganon. Diretso Saka ambush na maliwanag. Wala namang anong kasalanan ng motorista doon. Basta't may kanto ron na may traffic light, kapag andun ka sa rightmost lane, at hindi ka kumanan at dumiretso ka, pupunta ka ng papunta ng Espanya. Huhulihin ka. Nung dalawang nag-aabang doon sa... Baka si Mark yan. Baka nga ito rin yun Baka si Mark yan. Hindi, sa Quirino Avenue siya nahuli. Pambira, baka pambira. Katulad nun, kumbatsero, doon mo makikita na may problema tayo sa batas trapiko. Nagiging gatasan, nagiging modus ng ilang mga traffic enforcer. Meron pa isa, kumbatsero, total naman na napag-usapan natin ang Maynila. Hindi ba kapag galing ka ng City Hall ng Maynila, maaari kang pumunta ng Binondo, maaari kang pumunta ng Santa Cruz, at maaari kang pumunta ng Quiapo. Tatlo yan eh. Kung ikaw ay malapad yun eh. Malapad yan, iba-iba yan eh. May tulay na papunta ng Binondo, may tulay na papunta ng Santa Cruz, at papakanan ka papunta ng Quiapo. Nako, nanang ko po. Magugulat ka na lang dahil galing ka sa City Hall, papunta ka sana sa... Tapos may mga nakaparadang jeep doon na nagsasakay. Hindi ka makapunta sa kanan. Nadali mo. Yun mismo sasabihin ko. Dahil nakaparada na sa tapat nung anong tawag nung garden na yun? Yung monumento ni Bonifacio. Bonifacio doon. Nakapila ang mga jeep doon. So pupunta ka sa kaliwa. Sa kaliwa. Dahil sa kakanan ka na sa... Huli ka! Swerving yan, pare. Sabi swerving yan. Kantado. Paano naging swerving ko? Ang hulihin nyo yung nagpa-parking na ng mga jeep doon. Mapapaaway ka talaga kasi ambush eh. Ambush kumbatsero. Kaya dapat... Tapos burado pa yung linya ng kalsada. Wala nang guhit. Eksakto. Susumbong ko kayo kay Asek Vigor Mendoza. Sumbong nga natin yan. Isumbong nga natin yung mga yan sa LTO. Pusit kayo Samantala, 4 na bahay at isang motorsiklo ang inararo ng isang trailer truck na ikinasawi ng 3 babae sa Dinalupihan, Bataan. Ang malagim na aksidente ay naganap sa Gapan Olongapo Road na sakop ng Barangay Bangkal noong Sabado na umaga. Sa investigasyon ng Dinalupihan Police na wala ng preno ang trailer truck na patungong Sambales sa kurbadang bahagi ng highway. Nawala na naman ang preno. Yan ang laging dahilan. Baka hindi gumana yung preno pero nawala yung preno. Medyo problema yun. Andito lang kanina yung preno. Baka hindi kumagat yung preno. At tumalon daw to sa maliit na eskinita sa gilid ng highway patungo sa mga kabahayan nang hindi kumagat ang preno. Unang sinalpok ng truck ang motorsiklo ng 26 anyos na babaeng biktima na empleyado ng SBMA na kaagad nitong ikinamatay. Bago sinalpok ang ilang kabahayan at nagtuloy-tuloy sa loob ng isang bahay. Yan nga mismo. Sinuro nga na ikinasawi ng mag-inang biktima na natutulog. Isip-isipin mo. Wala kang kamalay-malay. Natutulog. Tumakas ang 23 anyos na driver ng truck. Tumakas pa. Ang bata nitong driver ng truck na to, 23 anyos. At iniwan ng kanyang pahinante na siyang dinala sa Dinalupihan Police Station para imbestigahan. Ay, naman. Susunod! Tito Bon!
Alamin natin mula sa LTO Ayan. kung pwede nga bang magsumbong sa kanila ng mga peking traffic enforcer. Oo. Mga traffic enforcer na hindi mo malaman kung ano yung ipinatutupad na pagbabawal Oo nga. sa mga kalsada. Sigurado kayo mga nakikinig sa amin, may mga sarili-sarili kayong Karanasan. sa ganitong mga sitwasyon. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. alas 6:38. This time check is brought. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan? ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:44 ang ating oras. Nasa linya na natin ang LTO, kumbachero, si Asek. Si Asek Vigor Mendoza. Asek, magandang morning! Morning ka, Tony. Good morning ka, Jerry. Holiday ngayon, Asek. Nakakatuwa naman at kahit holiday isang tawag lang kayo. Oo, papunta na akong opisina, Katunying. May pasok kayo. Holiday May konti kaming urgent na kailangan isubmit bukas Kaya tatapusin namin ngayon. Opo. Teka muna, bago nga lang itong tungkol sa reklamo. May mga reklamo po kasi si kumpanyero dito at mga traffic enforcer. Totoo ba itong nabasa ko na kakasuhan nyo daw yung mga dealer saka mga ahente ng mga kotse at mga motorsiklo na hindi makakapag-release ng ORCR saka ng plaka? Opo, in fact may mga 28 dealers na, both motorcycle at saka sasakyan na bibigyan natin ng penalty dahil napakatagal ang pag-deliver nila ng plaka sa kanilang mga customer. Pinagsabihan na natin yan. Meron na tayong na pinag-usapan ng tanding na oras, 11 days. Kailangan malaman na ng customer, handa na po yung mga plaka po nila. Marami umaabot ng buwan bago nila ma-deliver yung plaka. So, walang sapat na rason na pinaliwanag po sa amin. So, papatawad po natin ng penalty na po yan. Ano pong penalty ng 28 dealers na yan, Asek? It ranges from a fine ng mga 50,000, 100,000, kalating milyon hanggang suspension kung talagang ayaw magbago, cancellation of accreditation na po yan. At depende siguro sa dami ng mga hindi nila natupad na na ma-release na plaka at rehistro. Tama po yun, may iba ho kasi umaabot ng 1,000 Ay, pambihira. Mario Josep. Bakit daw ba ganyan? Ano raw bang sanhi o dahilan? Karaniwan ho nun, Asek, kayo ay tinuturo. Ang LTO may kasalanan, sabi. Opo, ang kadalas na rason, yung tatawag nilang batching, Kasi may tagalakad, may tagaayos sa kanilang mga papeles. Pinagsasama-sama ho nila yan bago nila i-submit sa LTO. Pangalawa, minsan nakakalimutan nila na balikan yung mga plaka sa LTO, At yung pinakahuling nakita kong explanation, parang hindi naman nila kasalanan talaga. Sabi nila, sinabihan daw nila yung kanilang mga customer, ang customer naman ang hindi kumukuha. Pero wala naman kong prueba na talagang pinagsabihan nila yung customer, kaya napapatawad po ng penalty. Ano bang pwedeng maging prueba na sinabihan nila? Text? Email? Text? Text, email o tawag. Pero dapat ang protocol pa lang ang nyo ay 11 days. Hindi ho 11 years, Asek, 11 days. 11 days po, Kaya from the time magbayad mag-issue nila sa sales invoice sa customer,
nagsisimula na yung 11 days na yan. They have 3 days from the time na nagbayad ng customer within which to submit the documents to LTO at pwede na kung gawing online po yan kaya wala na pong rason. Ang LTO naman may 5 araw para ilabas yung mga plaka at ORCR sa dealer. At ang dealer pagkakuha ng plaka meron pa siya 3 araw para mabigay naman sa customer. So kaya na ho yan, hindi dati kasi talagang problema natin yung availability ng plaka. So pwede na hong magmalaki ng ganyan at sabihin ng LTO 11 days. Pag hindi nyo nakakaya naman ho ng ibang dealer kaya hindi namin alam kung bakit yung iba hindi kaya. So wala na ho tayong problema ngayon sa paggawa ng plaka, Asek? Wala na po, no? Nakakapag-produce tayo ng mga 960,000 plates a month, no? Kulang 1 million. 3 shifts ko yan, no? 6 days a week ang ating planta. So, dire-diretso lang. Paano ho yung mga dati pang backlog, yung mga 2015, 2016, tapos na ho ba yon? Ito mga motorsiklo na lang to pero kung sa yung mga kotse wala na kung ganung klaseng backlog tayo, no. Sa mga motorsiklo na lang po yan ang hinahabol po natin, no? We started off nung nagsimula itong administrasyon na to, nagsimula ng mga 12 million, we're down to 10 million, no? Pero malaki-laki pa. Malaki pa rin. Kailangan ng presidente, kailangan matapos na natin yan by next year. Hindi na pwede ito mag-drag, no? So binigyan na tayo ng tanay ng presidente na by June 2025, kailangan matapos yung 10 billion na yun. Sa lahat na yun, pati yung dati, saka ngayon? Opo. So by June 2025, motorcycle, motor vehicle, o yung kotse, dapat wala na ho. Lahat may plaka na. Utos ng Pangulo yun, pero wala ba sinabi, Asek, pagka hindi mo nagawa yan, wala bang ganon? Wala naman. Siyempre, nakakaya naman sa Pangulo pag magawa yan. Tinitingnan ko yung, kinukwenta ko yung kumbatsero, yung sinasabi ni Asek, assuming na 1 million isang buwan, na 3 shifts ba kanyo? Di mga isang shift, mga 10,000 plaka pa lang napoproduce dyan? Opo. We do around 48,000 a day? A day. Dahil 6 days lang pala, no? Opo, 6 days a week. Ang laki ang laki ng production nyo pala dyan, ha? Opo. Talagang full. Swerte naman po yung mga makina natin kahit matanda-tanda na tuloy-tuloy gumagana pa rin. Maintenance lang ginagawa natin. Every week merong pinapahinto tayo, maintenance process. Opo. Asek, ulitin lang po natin alin pa yung mga taon na may backlog tayo, yung mga year model o mga nabenta ng anong taon? Ito po yung mga 2014 na mga motorsiklo pa to, no? 14 hanggang kung tumatakbo pa yan, dire-diretso po yan. Hanggang 2022, itong mga nabili ng 2022 onwards, so dapat ito may mga plaka na po to. Walang rason bakit walang plaka to mga motosiklong to. So yan ang ating pinag-uusapan sa mga dealer. After we finish with the motor vehicles, bibigyan na natin ng taning, tapos motorcycles naman po. Ayun. Asek, maiba lang po ako, no? Meron po kasing naging issue nitong nakarang araw kay Bamban Mayor Alice Go tungkol sa mga sasakyan ba na nakapangalan sa kanya. Na-check nyo ba kung ilan talaga yung sasakyan na nakapangalan sa kanya? Kung di ako nagkakamali, mga 13 po yan. 13 sasakyan. Pero meron po siyang binabanggit na yung iba doon ay nabenta na niya sa ibang tao. Ito po ang tanong ko. Kanino po bang responsibilidad ang pagta-transfer ng pangalan kung meron na pong namagitan na deed of sale o absolute deed of sale sa pagitan po halimbawa ni Mayor Go at nung kanya pong buyer? Opo, yan po ang ating yung registered owner po, no, o yung seller of the vehicle, ang meron pong responsibilidad na ilipat yung ORCR doon po sa bumili ng sasakyan. Sa mata po ng LTO, the registered owner is the presumed liable party. Opo. Kahit na meron na pong deed of sale na ibigay na niya lahat ng dokumento, siya pa rin ang nananagot na matransfer yung dokumento o yung ownership doon sa bagong may-ari?
Oo, being the registered owner, kasama yan sa kanyang responsibilidad. Ganun pala yun, ano? Pag-alam dyan sa LTO na nalipat na yung sasakyan. Mabuti Ganun po sinabi pala yun, nyo oo. kasi ang pagkakaintindi, ako nga mismo kumbatsero, ang pagkakaintindi ko dahil Responsibilidad na nung nakabili. nung bagong may-ari. Oo. Opo, kadalasan po ganun eh. Tapos sa deed of sale, that the buyer shall transfer the registration. That is between the parties lang po, no? Between the buyer and the seller. Pero sa mata ng LTO, sa mata ng publiko, hindi po nawawala yung responsibilidad ng registered owner. So ano pong dapat na gawin ng dating owner? Yung dating owner, yung nagbenta. Oo, Kasi kung oo. ayaw pang iparehistro nung bagong owner eh. Oo. Siya na po ang kusang magpadala ng sulat ng kopya ng deed of sale sa LTO. para ma-alarma natin, ma-note natin dun sa ORCR. Sa ganoon, pag na-involve sa sasakyan sa isang krimen o aksidente, hindi na para sila madisturbo. Ay, Diretso na po kami dun sa buyer. Buti sinabi nyo yan, ano? Ako lang mismo kumbatsero, may pagkakataon, nakapagbenta ako ng sasakyan nung chinek ko, nakapangalan pa rin daw sa akin yung sasakyan. Yun na nga. Oo, tama kayo. Paano kung masangkot sa aksidente o sa krimen, baka matuntun. Kasi yung iba, ayaw namang iparehistro kaagad. Kasi nga, nung una, ang mananagot ngayon, dating may-ari, alam niya. Pangalawa, yun di ba dinadaan pa yan sa macro-etching ASEC? Opo, meron pa kung gano'n, no? Kaya gagawa ko kami ng panibagong guidelines para ho dito, mas lalo na dun sa mga matagal nang naglipat, nagbenta, tapos hindi pa naglilipat, no? At medyo nawala na niya yung deed of sale niya, no? So meron po kaming gagawing mga guidelines para sa gano'n, ma-update po natin lahat ng record at hindi matakot yung ating publiko na i-report yan, no? We will waive some penalties para hindi na sila mahirapan. Pati yung proseso po ng pagka-update ng information, no? Tinatapos lang namin yung online submission para hindi na sila mahirapan. Mapadali po sana ASEC ang proseso ng pagta-transfer. Hindi ko di ba sa HPG pa ho yata kailangan dalhin yun para i-macro etching? Opo, pinapaayos ko namin doon para baka pwedeng wag na muna, di ba? Later on mapadali ang proseso ng pagta-transfer, ano po? Tama po 'yon, tama po 'yon. Yes sir. In 2 weeks time, tayong bagong guidelines. Sige, hintayin namin. Asek, salamat po Thank sa you. inyo. Thank you, Asek. Binabati namin kayo sa inyong kasipagan kahit na walang pasok, kayo ay may pasok. Yeah. Thank you. Ganyan talaga ang trabador sa gobyerno. Walang weekend talaga. Thank you. Thank you po. Salamat po. Salamat po. LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza. Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ba. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balitas. Hey! Meron ba tayong meron ba tayong malakas? Kapag ganitong holiday, nag-holiday din si Sherwin. Nag-holiday din. Bakit? Napagod din si Sino ba naman hindi yung mapapagod? ating malakas agent. Pagaling ka, Sherwin, kung saan ka man nagpapagaling. At kailangan ka, maraming nagtatanong kung saan ka raw mamimigay ng salapi. Ayan. Sabi ni Ka Jerry Labasan, naku, oo nga, tumatagal ng 2 linggo kapag magpapatransfer ka ng rehistro. 2 linggo. Matagal din. Absent ka pa. 3 days sa HPG, bayad ka sa Registry of Deeds 3 days, at kung nako, masalimuot nga, kaya dapat talaga i-simplify ng LTO ang transfer. Nagkabentahan, alam mo naman legit yung nagbenta saka yung buyer, ayun, matik na yun. Kung may deed of sale, merong notaryo, di pagka ko na ilipat na sa kanya yung yun nga proseso. Baka pwede nang wala na yung mga etchos na ginagawa. Yung etchos lang yun. Pa-simplify is yun ang yun ang nagtataboy kumbatsero para i-transfer talaga. Pero mo kung ikaw pumapasok sa trabaho, absent ka para lang iparehistro mo yung sasakyan na yun. Na hindi naman na sa'yo. At ikaw pala hindi lang isang araw absent, kundi baka kung ilang araw ang kailanganin. Tama. Hindi mo rin pala matatapos.
Pambirang pati. So, ay sana mahanapan ng paraan ng LTO na ma-simplify talaga yung proseso na yan. Tama, sabi ni Habe Jess Diaz na nagbe-birthday ngayon. Habe! Aba, tinan mo nga naman. Happy birthday, the legend, Jess Diaz. Hindi na tayo nagtatagpo Dati tuwing madadaanan ko, lagi nag-exercise nag-jogging, nagwo-walking. Kape, sabi lang yan. Kape. Habe! Happy birthday, ka-birthday niya si Congressman Bem Noel. Oy, Congressman Bem Noel, happy birthday. Natahitahimik ka, Pogi. Baka wala kayong lakad. Mamaya po magpapakain dyan sa Katmon, Malabon. Sa Katmon. Sige, Kong Bem. Kong Bem. Kumbidado ba si Mayor Jeannie? Malamang. Alam mo naman si Kong Bem. Kong Bem, kumbidahin mo si Mayor Jeannie para maipakitang wala kayong no grudge. No grudge. Ayan. No grudge. Si Neil Badjon ngayon. Birthday din ngayon. Ay nag-birthday kahapon. Kahapon kasama si Ella. Si Ella Tapalya. Happy birthday, Ella. Ella, happy birthday. Ano ba niluto ni Daddy Toy B? Si Daddy Toy B, magaling din magluto yan. Ka Annabel. At magandang umaga at happy birthday din kay Tito Bob Gochanko. Tito Bob. Wala ba tayo dyan? Bobby. Ayun. Si bossing Bobby Orbe ay maagang nakasubaybay at kung gusto mo ba ng Ducati, gusto mo ba makikarera ng motor, etong kailangan mong dikitan si Bobby Orbe. Tito Bob. Tito Bob Orbe. O kaya kung gusto mo naman ng Harley Davidson, siya rin, meron din siya nun. Siya rin. Dealer ng mga motor yan. Magaling. At syempre, binabati natin si John Christian Gonzaga. Happy birthday, Bossing John Christian Gonzaga na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Binabati ka rin ni General Eli Cruz. Ayun. At ng buong ang buong ng Strong Tigers Alliance of Riders. Yan. Sandali po lamang. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Ba. Araw ng Lunes, 17 ng Hunyo 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Big time oil price hike kasado na bukas. PNP naglunsad ng crackdown laban sa peking sigarilyo. Presidential Anti-Organized Crime Commission tinututukan ang 58 Pogo Hub sa bansa. No plate, no travel policy sa mga tricycle posibleng ipatupad sa buong bansa. PNP entrapment operation sa Tarlac na uwi sa trahedya. Babae todas sa ligaw na bala. Kasambahay na gustong takasan ng employer nahulog. Sa 5th floor ng gusali sa Quezon, patay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Bago ang mga detalye ng ating mga balita, pasadahan muna natin ang ating mga RH reporters.
Metro Manila ngayon. Dahil ngayon nga po ay holiday sa paggunita ng Idil Adha, alamin natin ang sitwasyon sa Maynila. Sa lugar ng mga kababayan nating Muslim, andun si RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, dito tayo sa Manila Golden Mosque at bagamat kahapon pa dinagsa ng mga kababayan nating Muslim itong loob at paligid itong Manila Golden Mosque, pero sa ngayon ay wala nang mga aktibidad bagamat na marami pa rin mga pulis ang nakabantay dito sa lugar. Katabi ko si Imam ng Manila Golden Mosque na si Abdul Daromimbang, ang isa sa mga imam dito sa Manila Golden Mosque. Sa ngayon po, ano po yung mga activities na gagawin po ngayon ng mga kabayan natin Muslim? Magandang umaga po. Sa ngayon po, tapos na po yung mga activities na ginagawa sa Idil Adha. Ang susunod doon yung mga regular na mga activities tulad yung pagsasamba, pagdadasal sa araw-araw. Tulad din sa madaling sa tanghali sa alas 12 hanggang alaw na may samba doon. Pagkasunod naman doon sa alas 3 hanggang alas 4, alas 5 may samba doon. O sa alas 6 hanggang sunod-sunod yun. Hanggang sa madaling araw may samba din doon. Yung activities po isinabay sa talaga sa Pertes sa Mecca? Oo, sabay. Sabay sila. Kaya ngayon sabay. So ngayon wala na yung mga activities na ngayon. Maliban lang siya, di ba, yung mga iba nagsisipuntahan dito, yun lang. Salamat po. Yan Anthony, Jerry, si Imam ng Manila Golden Mosque na si Abdul Darobimbang ng Manila Golden Mosque. Ang dami pa rin pulis dyan, boy. Ano yan, para matiyak na secured, ligtas lahat sa paggunita ng Idil Adha. Oo, baka kalam ng mga pulis na may mga iba pang aktibidad ang mga Muslim dito sa Manila Golden Mosque, kaya andyan sila rin ang mga pulis. Wala na pala. Wala na pala, pero nag-uwian na. So kanya-kanya na sila na bahay. Nagkanya-kanya na sila. Pero kahapon ay punong-puno ito ayon sa mga otoridad. Yung harap sa lahat ng paligid, halos na napuno itong lugar ng Manila Golden Mosque kasi pinaka alas 6 ng umaga, punong-puno ito. Pati ang Luneta Park, yung lugar sa Maynila, ang pinaka-activities ng ngayong Idil Adha. At yun, uwian na yung mga pulis. Nag-permission lamang dito, Jerry Anthony. Salamat po si Imam ng Manila Golden Mosque. Para sa kauna-una sa Pilipinas din sa Rich, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Samantala, nasa 30 pamilya daw pong nasunugan sa Las Piñas. Andun muna sa covered court nakikisilong. RH27, Noche Kakas, Kawin, Noche. Sa tuling at Tageria, umapila ng tulong ngayon itong nasa 32 families na nasunugan ito sa may San Jose Street, Barangay Ilaya sa lungsod ng Las Piñas. At nasunog ito yung araw kahapon, Father's Day. At malungkot yung ilang mga tatay dahil kahit papaano ay maghahanda sana sila, pero nasunog yung kanilang bahay. Yung sa ating likuran ngayon, ito yung mga residente na nandito ngayon sa covered court ng Barangay Ilaya. At ang nakakalungkot lang dito, Jerry at Katoning, ay 3 beses na silang nasunugan. Una noong 2022 at itong taon ay 2 beses, o 3 beses sila na talagang sinasabi ng ilang mga residente dito ay dagok na dumating sa kanila, pero nagpapasalamat pa rin sila dahil wala namang nasawi o kahit nasugatan dito sa insidente sa sunog na umabot sa second alarm. So umapila sila ng tulong dahil yung mga nandito ngayon ay talagang walang naisalbang kagamitan o yung tanging kasuotan lang nila yung kanilang dala-dala at humihingi ng tulong din sa ating mga otoridad. Mula sa Kanalan sa Pilipinas, sa DCRH, ako si Noche Kakas. Tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Noche. Metro Manila ngayon.
7:16 ang ating oras. Samantala, kapag ba holiday, pwede nang dumaan sa EDSA busway. Alamin natin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Kami ni Edniel! Jerry at Anthony, nagulat ang mga tauhan ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa dami ng kanilang nauhuli ngayon sa busway. Holiday ah. Maluwag ang kalsada. Holiday ah. Correct. Di ba holiday? Holiday nga. Maluwag ang kalsada. Ang tanong, bakit pa rin sila dumaan? Dito sa busway. Baka akala nila pwede na rin pag holiday. Suspended. Walang ganon. Walang ganon. Sa loob pa lang kasi ng isang oras na operasyon, dito sa southbound, Dadet sa Ortigas, nagsimula kanina ng 6 in the morning, hindi bababa sa 20 motorista na agad. Ang kanilang naharang at napipilitan dahil sinasabing violation sa iba sa mga normal o regular na araw na hindi umaabot sa ganito karami. Bakit ba naman nanguhuli ang mga taga DOTR holiday na holiday? Ano ba naman sila? Napaka KJ naman ang mga yan. Napaka KJ naman. Dito tayo ngayon sa ibaba nitong sulay tapat ng Robinsons Galleria kung saan mas marami doon sa mga napapara ng mga tauhan ng saik. Four-wheel vehicles, isa doon sa mga motor rider. At ay sa initial na assessment itong saik, 4 yung naninikat dito ngayon, yung isa, 8 na yung tali, yung isa 7, yung 2 6, pero ongoing. Mga nauhuli pa rin talaga at napaparagay sa mga oras na ito. Itong tuloy na pinapagit natin kay iba sa mga bahagi o ibang bahagi na EDSA carousel, wala itong barrier, Jerry at Anthony. Nakaharang doon sa papaserong bus at doon sa hindi otorisado, kaya kapag ikaw ay medyo... Ayan, tuloy, yung bus tuloy lumalabas sa busway dahil dyan sa mga nahuli na yan. Correct, ang sistema tuloy, kalit na mapabilis ang biyahe ngayong holiday, kadamay pa sa pagsikip ng kalsada, yung ilang hindi naman pasaway ng motorista dahil tama kayo, naabalay mga papaserong bus, kailangan tuloy nilang lumipat ng linya dahil sa nagpapatuloy na hulihan. Pagkaba naman dito sa tulay, nakahabang pa rin yung mga tauhan ng saik, pero mabilis na ulit yung takbo. Ang private motorist, magang patungo sa lungsod ng Mandaluyong. Magkano ba multa, Edniel, kapag ganyang nahuli sa busway? Kapag MMD yan tumira, Jared Anthony, 5,000 agad yan. Ba, ganon? 5,000? Kapag... First offense pa lang. Kapag DOTR? Pag DOTR? Pag DOTR, depende kung ikaw ay may papakitang papel. Na? Kanina, yung Army kanina, may nakita tayo, ban ng Army. May naipakitang papel, may emergency raw pinalampas. Kung di naman ganon, parang parehas din naman kung pribadong motorista. 5,000 rin? Oo, ganon din. Mahal, ano? Nagkakatalo lang sa DOTR kapag ikaw ay parang kagaya ng mga public utility na o yung mga transport na taxi like Grab or Move It, kasi may karapatan pa yan may mga karapatan pa silang violation. DOTR ang nakahuli sa kanila. Dahil ongoing pa rin yung motorcycle taxi study para sa mga yan. Ngayon ang latest mula rito sa EDSA para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Fraser H. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Thank you, RH Reporters. Metro Manila ngayon. Alas 7:20 ang ating oras. Magbabalik ang mga pangunahing balita. Ang oras ay... Ito po yung nangyari sa barangay Ibabang Dupay, Lucena City. Basag ang bungo at nagkabali-bali ang buto sa katawan ng biktimang itinago sa pangalang Marites, 36 anyos at residente ng Tagkawayan, Quezon. Naganap ang insidente pasado alas 3 ng hapon nang umapak si Marites sa fiberglass na bahagi ng bubong ng Lucena Mabuhay Lumber and Hardware na pag-aari ng kanyang amo. Lumitaw sa investigasyon na gusto na ni Marites na umalis sa kanyang amo sa hindi pa batid na kadahilanan, ngunit nang hindi ito payagan ay tinangka niyang tumakas. Ayun, dapat imbestigahan din ito, kumbachero. Bakit tatakas ng ganun yung kasambahay? Talaga. Siya ba'y pinagmamalupitan o kaya siya ba'y nagnakaw kaya tatakas? Ayaw daw payagan ng amo kaya tumakas. Umakyat sa bubong. Naku po. Namatay. Taas ng bahay niya, no? Mukhang bahay at hardware yung lugar. Kaya ganun. Tapos doon sa San Carlos sa Negros Occidental naman, isang janitor ng eskwelahan
Nabasa mo ba yun na natatanggalin na siya sa trabaho noong Sabado, June 15? Ang ginawa niya, sinunog niya yung eskwelahan. Ay, Diyos. Nung pagsunog niya doon sa eskwelahan, nadama yung bahay nung boss niya. Ang boss niya, mayor. Nako. Kaya yung bahay ng mayor nasunog din. Mario, siya pa na. At yung may-ari, yung mayor din may-ari ng eskwelahan. Nako po, inang. Ay nako, 7:27 ng umaga, patay ang isang 24 anyos na babae matapos tamaan ng ligaw na bala na nagmula sa isang entrapment operation ng pulisya sa Herona, Tarlac. Sa ulat ng PNP, nagpapahinga lamang sa duyan ang biktima na si Jella Gragasin ng masapul ito ng ligaw na bala. Hindi pa malinaw kung kaninong baril nagmula ang tumamang bala pero naiulat na ilang kabahayan at hayop ang natamaan din ng mga ligaw na bala. Nabatid na nagsasagawa ng entrapment operation ng pulisya sa lugar laban sa ilang mga sospek na sangkot sa iligal na pagbebenta ng baril. 5 armas ang na-recover sa enkwentro habang 2 ang naaresto at 2 rin ang bigong mahuli sa mga sospek. Ang tanong, sino ang mananagot sa kamatayan ng babaeng ito? Nakikipag-ugnayan na ang Land Transportation Office sa Department of Transportation para sa mga panuntunan na ipatutupad sa no plate, no travel policy sa mga tricycle sa buong bansa. Kasunod ito ng anunsyo ng LTO na ipatutupad nila ang naturang polisiya simula June 21 sa lahat ng tricycle na ginagamit na pampublikong transportasyon. Samantala, kakasuhan ng LTO ang mga dealer ng sasakyan na mabibigong ibigay agad sa kanilang mga customer ang ORCR at plaka ng sasakyan. Ayon kay LTO Chief ASEC Vigor Mendoza, nasa 28 ahente at dealer na ng mga sasakyan ang mabibigyan ng penalty dahil sa tagal na sa pagbibigay ng dokumento at plaka sa kanilang mga kliyente. Pinabulaan na naman ni Mendoza na nasa kanila ang problema sa matagal na pag-release ng plaka at rehistro at sa halip ibinabalik nila ang sisi sa mga dealer. It ranges from a fine ng mga 50,000, 100,000, kalating milyon hanggang suspension kung talagang ayaw magbago, cancellation of accreditation na po yan. Ang kadalas na rason, yung tinatawag nilang batching, no? Kasi may tagalakad, may taga-ayos sa kanilang mga papeles, pinagsasama-sama ho nila yan bago nila i-submit sa LTO. Pangalawa, minsan nakakalimutan nila na balikan yung mga plaka sa LTO, no? Si ASEC Vigor Mendoza ng LTO. Iniutos po ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang crackdown laban sa mga peke at smuggled na sigarilyo. Sinabi ni Marbil na kabilang sa palalakasin ng PNP ang surveillance, paghihigpit sa border controls at pakikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement agencies. Hindi lang niya ito tugon sa bilyones na nawawalang kita sa pamahalaan, kundi para rin protektahan ng publiko lalo ang mga kabataan sa masamang epekto ng sigarilyo. Una nang iniulat ng BIR na nasa mahigit 25 billion ang nawalang kita sa pamahalaan dahil sa illegal cigarette trade noong 2023 at mahigit 6 na bilyong piso na nito lamang Abril 2024. Bantay sarado ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 58 pogo na nag-ooperate kahit hindi na o walang lisensya. Hindi lang nga 58 yan eh. 250 yan eh. 250 pa yan, sabi ni Chairman. Bakit hindi nila tutukan lahat? Lahat na. 58 lang yung tinututukan. Ano ang ibig sabihin nito, ho? Dapat nakatutok. 24 oras. Batay sa social media, sinabi ni PAOK spokes Winston Casio na na-monitor ang mga ito sa Pampanga, Cavite, Laguna, Palawan at Cebu. Nanawagan ng PAOK sa LGUs na bantayan din ang mga pogo sa kanilang lugar, lalo't 49 lang ang mga operatiba nila. Halos 3,000 Chinese national na ang napauwi sa China matapos masangkot sa pogo at fraud-related cases sa Pilipinas simula noong 2018. May nakaambang panibagong oil price hike bukas matapos ang maliit na rollback noong nakaraang linggo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy, naglalaro sa 1.60 hanggang 1.90 ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Susma, John,
magpakarga ka na. Habang halos piso sa gasolina. Ang panibagong oil price hike ay bunga ng mataas na demand ng krudo sa world market. Buti na lang kamo kung batsero at... diesel yung 160 to 190? Oo. Aba? Halos piso sa gasolina. Baka binabawi yung ibababa sa kuryente. Kaya nga eh. 190 rin eh, di ba? Mabuti na lang nga kamo at ang Meralco ay may ibababa na halos 2 piso. Yun nga. Sa Meralco. Kaya nga eh. Kumbaga ay sabi siguro ng mga oil price oil companies total naman bababa ang kuryente. Taas na natin. Ganun nga kaya. Kausapin natin ang may-ari ng Meralco. Si Manong Joe Saldariaga, nasa linya na natin. Manong Joe, magandang morning! Oo, magandang umaga sa inyong dalawa, mga kumbansero. Boss Jerry, Katunying. Walang koneksyon yung gasolina sa hindi, pero napakagandang balita nito. Nung nakaraang araw nung nakaraang linggo, lulugo-lugo yung kaming nagbabalita. Dahil may anunsyo. May anunsyo ng power rate increase. Pero ngayon, biglang nagbago. Ano ba hindi naman sa ayaw namin, pero ano ba nangyari, Manong Joe? May order kasi yung ERC. Actually, nung una, kami na yung magde-defer nung reduction sa generation cost, portion namin at saka portion nung mga supplier namin. Pero hindi pa rin decrease yung mangyayari noon, no? Meron pa rin upward adjustment. Pero ito, nung nag-order na po yung regulator, yung ERC na split into 4, stagger yung collection ng WESM purchases. Ibig sabihin, ito yung mga binibili ng mga distribution utilities at electric co-op. Sa merkado kami, bumibili din kami doon, stagger ng 4 na buwan. Malaki na yung naging reduction. Tama si Katunying, no, almost 2 pesos. 1.96, 1 peso 96 centavos to be exact. O malaki. So instead na increase, yun na nga, decrease na tayo. Ng almost 2 pesos. Yes, sir. So yung cost ng electricity natin ngayon, mas mababa na yung buwan ng June. Pero merong add-on na 77 centavos sa 3 susunod na buwan. No? Pero ang tingin naman natin siyempre, kahit na merong mga 77 centavos tayong i-add-on from July to September, yun namang mas magandang panahon ngayon. Yung klima medyo nag-improve na ng konti. Yung consumption patterns naman ng kababayan natin, hopefully, hindi na masyadong mga nagdaang summer months, grabe talaga yung heat index. Hindi na masyadong mataas. Oo. So magkano na magiging average ngayon ng presyo ng kuryente ng Meralco, Manong Joe? Yung overall rate for a typical household from 11 pesos and 41 centavos, babagsak na to sa 9 pesos and 45 centavos. Malaki talaga. Almost, tama si Katunying, almost 2 pesos. Almost 2 pesos. Kunyari, typical 200 kilowatt-hour user ka, halos 400 yung reduction ng bill. Malaki din. Po, malaki din yan. 10 kilong bigas din yan. Humigit kumulang. June, medyo makatulong ng konti. Sa mga susunod naman, sana mas mababa na yung consumption nila para kasi ang titingnan mo hindi lang rates pag electricity bills ang consumption. Malaking bahagi din talaga yung konsumo. Yes. Paano nga. Ito naiinggit ng mga taga-probinsya, Manong Joe. May mga lugar na 22 per kilowatt hour ang kuryente nila. Hindi raw ba pwedeng kumonekta na lang sila sa Meralco? Pwede ba yun? Hindi pwede kasi iba ho yung prangkisa nila sa amin ang rates ng Meralco ngayon nasa 9 pesos and 45 centavos na lang. Tapos sa iba 22 mga ilang electric cooperative. Makukuba ka talaga kababayad. Pero meron na po ba talaga na officially o formally ay sumulat po sa inyo para po sila masakop ng jurisdiction o coverage area ng Meralco? Well, may mga LGUs, meron din mga business groups outside of the Meralco franchise na
nais nila na kami ang mag-service. Pero yun nga, may mga syempre may mga kailangan din i-consider. Pero kami kung saan kami pwedeng tumulong, syempre kung may paraan, 'di ba? Gagawin naman natin. Pero ano yan, kailangan pang i-amend, idaan sa Kongreso, ganon? O kasi franchise yan, Katunying eh. Kumbaga sa ilalim ng batas, binigyan lang ito yung prangkisang binigay sa amin. So dito kami pwede mag-operate. So pero kung hihiling, baka pwede pag-usapan at kumbaga kami nandito naman para tumulong. Mga ilang probinsya yan, Manong Joe? Well, a few sa south, kung hindi ako nagkakamali. South ng Metro Manila. Yes, sir. Batangas, kasama? Opo. Kasama yung Batangas. Kasi medyo ang daming reklamo nating natatanggap para sa Batelec ba yun? Batelec, may mga nananawagan, pati daw Mindoro, sakupin nyo na, Manong Joe. Papasok sa inyo at ma-discuss natin ng baba. Hindi kasi inggit na inggit ang mga taga-probinsya sa mababang rate ng kuryente dito sa Metro Manila. So ang ibig ko ba sabihin, dahil yan ay franchise, no choice yung mga nasa probinsyang talagang nasa ilalim ng ibang franchise o ng mga electric cooperative? Under the law po kasi you are only given a certain franchise to operate. If that is not part of your franchise area, pwede po siguro kung magiging open yung service provider doon through probably some joint venture. On joint venture, o paano pa kami makakatulong. Pero meron naman talagang mga ganun ang nangyayari. Siguro one of these days, papasyal po kami dyan, yung kung aming expert on how we are doing the assistance and the exploration of helping areas outside the franchise para mahimay po namin sa inyo. Ayan, sige. Congratulations nga pala, champion ang Meralco Bolts. Kala namin ito yung regalo nyo sa mga sa mga fans ng Meralco Bolts. Congratulations. Thank you sa inyong dalawa. Kailan ba kayo huling nag-champion? Wala, first time yan. Sa Mika po. Sa Mika. Sa Mika pa? Mga bata pa yung mga players nun eh. Maikli pa shorts nun eh. Actually, nanonood na po ako ng basketball nung araw, panahon ng Mika. Ang po yata namin noon, Chris pa. Ang bira. At least, legend din yung tinalo. Di ba? Maraming salamat po, Manong Joe. Congratulations. Thank you, Katunying. Ka-Jerry, papasal po kami dyan, yung pangako ko po sa inyo. Yes, sir. Thank you po. Thank you. Ang may-ari ng Meralco, Joe Saldariaga. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Tito Bo! Sino itong actor-director na mabilis daw nawawala sa umpukan kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa kabaklaan? Ganon? Bakit kaya? Tinatamaan kaya siya? Baka. Yan, at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:41. This time check is Pangunahing balita. 7:47. Sa ilan pa nating mga balita, pinaghahanda ni Health Secretary Ted Herbosa ang publiko sa pagkalat ng usong dengue, cholera at leptospirosis ngayong tagulan. Ayon sa kalihim, inaasahang tataas sa mga kaso ng dengue at ipinayong takpang maigi ang mga container ng tubig upang hindi pangitlugan ng mga lamok. Kumakalat din anya sa panahon ng tagulan ang iba pang mga waterborne diseases tulad ng cholera at leptospirosis dahil sa kontaminasyon ng tubig gaya ng mga balon. Nagpaalala po ang Department of Labor and Employment sa mga employer na pasahurin ng tama ang mga manggagawa na papasok ngayong holiday.
Ayon kay Labor Undersecretary Carmela Torres, makatatanggap ng double pay o 200% ang mga empleyado na papasok ngayong holiday at magtatrabaho ng 8 oras. Bukod dito, dapat din silang bigyan ng karagdagang 30% sa kanilang hourly rate sa oras na sila ay mag-overtime. Kinilala ni Senator Lito Lapid ang malaking kontribusyon ng mga senior citizens sa paglago at pag-unlad ng bansa. Kaugnay nito, muling binuhay ni Senator Lapid ang kanyang inihain na Senate Bill number 1201 o ang Homes for Abandoned Seniors Act. Layunin ng panukalang batas na gawing institusyonal ang mga programa at serbisyo sa residential care. Kayaan niya ng komportableng tahanan, sapat na pagkain at mga damit, medical na konsultasyon o pagpapagamot at iba pa. Binigyan din ng senador na hindi tulad ng mga kanlurang lipunan, kilala ang mga Pilipino sa taos-pusong paggalang, pagmamahal at pag-aaruga sa mga nakatatanda. Totoo yan. Sa ibang bansa, yung mga institutions, mga home for the aged. Ayun, doon dinadala yung mga tatay at nanay nila. Dito sa atin, hindi natin makaya. Hindi natin, bagamat meron namang mga institusyon na gano'n, hindi natin masikmura talaga ng ating matatanda, paalagaan natin sa iba. Para bagang hindi man obligasyon, pero meron tayong hibo ng pananagutan na alagaan ng ating matatanda. Na matapos kang alagaan, ay ikaw naman ang mag-aalaga. Bagamat sa may mga paliwanag yung mga experts dyan, kumbatsero, na yung mas magandang health care, mas naibibigay ng mga ganong institusyon. Totoo. Kasi lalo na kung ang mag-aalaga, kumbatsero, ay ibang tao din naman. Halimbawa, papasok ka rin sa trabaho. Paiiwanan mo rin sa iba, baka pagdadabugan din dun yung magulang mo. Mas maigi pa na dali mo na lang sa isang institusyon na mas parang mas kompleto yung pag-aalaga. At may mga katsokaran pa doon na mga kaedad nila, di ba? Ikaw Kaya ba, kumbatsero, kung ikaw papipiliin, gusto mo ba yon? Na ako, pag tumanda ka na ako, parang ayoko ayoko pa rin kumbatsero. Siguro nga dahil sa namihasa tayo, na nasanay tayo na ang ating mga magulang, tayo ang nag-aalaga. Hanggang kahit ano lang ang kaya nating iabot, ibigay, basta kasama natin. Diba? Yun ang importante. Ganyan ang mga Pilipino. Tatagin, ulitin natin, nasa inyo yon. Yung mga nanonood, nakikinig sa atin, kung ano po yung paniniwala ninyo, sundin ninyo. At kung ano yun sa tingin nyo mas makabubuti doon sa matanda at sa inyo. Pumanagan Chinese pharmaceutical company na Sinovac sa nabunyag na secret anti-vax program ng US Pentagon. Sa investigasyon po ng Reuters, natuklasan na noong 2020 o sa kasagsagan ng pandemya, nagkaroon ng 300 bagong Twitter o X accounts na may natatanging layunin na sirain ang kredibilidad ng Chinese vaccine na Sinovac. Ang hashtag nun, kumbatsero, ay China ang virus. O China is the virus. Bunsod nito, nagbabala si Sinovac spokeswoman Yuan Yue sa posible nitong Sino? Si Yuan Yue sa posible nitong maidulot na social panic at mas mababang vaccination rate. Binanata ni Yuan ang Pentagon at sinabing tutukan na lamang ang sarili nilang propesyon at huwag sirain ang tiwala ng publiko sa science at public health. Nagpahayag naman ng Department of Health ng kahandaan na mag-imbestiga sa nabunyag na paninira ng US sa Sinovac. Pangunahing balita sa showbiz. Eto na! Magandang umaga sa mga kababayan natin, lalo na dyan sa Central Luzon. Meron pong usapang bigas. Ito pong rice import tariff reduction. Naalala nyo, meron pong pagkilos ngayon ng pamahalaan na babaan ang taripa o buwis na ipinapataw sa rice import. 15% na lang yata ngayon, kumbatsero 15% na lang. 15% na lang. Meron pong isang forum. Isang forum na gagawin po bukas. Bukas na. June 18, alauna po yan hanggang alas 4 ng hapon. Dun sa Crop Biotechnology Center, CBC Plenary Hall, PhilRice, Muñoz, Nueva Ecija. Ayan, yung po mga may pagkakataon na gustong sumali dito po sa forum na ito. Ito po ay sa pangunguna ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement at sa pakipagtulungan ng farmers, cooperatives and associations. Importante po yung ganitong mga forum
para mabigyan po tayo ng mas malalim na pangunawa. Lalo na ngayon, nakasalang po sa Senado ang panukalang amyandahan, ang Rice Tarification Law. Ay, General Ed Arevalo, magandang morning. Magandang morning kay Boss Ed Arevalo. Saan ba siya ngayon? Sa San Miguel. San Miguel, O hinay-hinay, ha? Ayan. At kay Mr. Manny Mendoza. Kumusta ba, sir? Kumusta ba si Ma'am Joyet? Nakagising na ba? Kumain sila doon sa Le Petit Chef. Alam mo ba yun? Nakakain ka na ba dun sa restaurant daw na yun? Maliit na restaurant na yan. Maliit yung chef. Maliit lang chef. Yung babang bago kumain, ay may video na ginagawa yung pagkain mo sa plato mo. Galing ano? Patok na patok yan, pati sa ibang bansa. Pitit lang. Kaya maliit lang. Maliliit lang yan. Pwede ka palang kumain dyan o sa Katonyings na lang. Francis Elisha de Vinegracia, happy birthday. Binabati ka ni Daddy Eric de Vinegracia. Ayan. Eto na! Sino nga ba ring actor-director na nawawala daw sa umpukan tuwing mga bading na ang topic sa kwentuhan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Aray ko, nasasaktan ako. Ayon ang eksena kapag sa umpukan ng kwentuhan ay naroon ang naturang guwapong aktor, nakikipagkwentuhan, nakikipagpalitan ng mga chika-chika. Kapag ang kwentuhan sa umpukan ay napunta na sa kabadingan. Kusang nawawala, naglalaho si aktor. Ba't kaya? Iniiwasan niyang pag-usapan ang mga bading sa showbizan dahil noon pa na chichismis ang kanyang kabaklaan. Talaga? Nagmamaganda. Na-hurt siya? Ganon? Hurt. Hurt. Kaya naman, bigla siyang nawawala kapag pinag-uusapan na kaya ang mga badingding. Pero ano bang sinasabi ng inyong gaydar? Kumpirmado noong pa. Talaga? Clue. Ang clue niya ay isa siyang mahusay na aktor. Matangos ang ilong. Mula ba sa pamilya ng mga artista yan? Mula ito sa angkan ng mga mayayaman. Angkan ng mayayaman. Na artista rin? Pwede. Iwas na ako. Sino ba tatay niyan? Ay naku, ayoko pag-usapan niya. Galit ba sa bakla ang tatay niyan? Kaya ganun siya? Parang hindi naman. Oo nga, madalas ngang, di ba, gumaganap ding bading si ano? Ay, ewan ko lang. Para palang si Pacifico palay pa yun. Ay, ewan ko lang. Oo nga, ang masasabi ko. Talagang matagal nang pinagdududahan ang kanyang pagkalalaki. Ayan. Ganda kasi ng katawan. May edar na rin yan Malay ko uli. May asawa na ba yan? Malay ko uli. Talaga naman. Dalawa, sa totoo lang, parang ang feeling ko, pangarap niyo talaga matulog talaga ako sa kulungan eh. Parang gusto niyo talaga yan, ano? Hala niyo, hindi ko kayo idadamay. Idadamay ko kayo! Yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Babu! Ay, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na!
Oy, magandang umaga at happy Father's Day kay Kuya Romel Sitin. Kuya Romel, uy, nakita ko si Kuya Romel dyan sa, ano ba tawag doon? UP Town o Uptown? Mall. UP Town sa? Uptown Mall, dito sa BGC. Uptown yun. Uptown yun. Nalilito ako dyan. Uptown yun. Uptown yun. Nakita ko siya ron. Nagbebenta ng sasakyan. Ganon. Maganda na may binebenta niya sasakyan. Itong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o ng pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating. Safe at panalo sa advanced functionality. Meron po itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double road daytime running lights. Tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya Kuya Dante Katabay, kung gusto mong masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman ay puntahan ang kanilang website cherryauto.ph. Engineer Tony Nanggel, subukan mo na. Pwedeng-pwede na. Tara na! Ang tanong, saan ang lakad ngayong holiday? Yan, ingat. Ingat-ingat mga kababayan. Pamisa-misan, biglang uulan, biglang araw. Payong. Sa mga kalsada natin, yung sa mga motorista natin, hinay-hinay pa rin. Chillax-chillax lang. Chill lang sa pagdadrive. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!